Naubusan tayo ng battery ng ating line tracer. So cancel muna natin ngayon yung ating pagte-trace dito sa mga ilaw. Walang power. Hello mga idol, for today's video ay subukan nating i-trace ang linya ng ilaw dito sa rooftop. Andito na naman ang inyong maintenance electrician na experience lang ang puhunan, hindi nagmamagaling at may mas magaling pa naman sa akin. Ngayong umaga nga ay bumalik ako dito sa rooftop upang subukan i-trace ang linya ng ilaw dito. Ngayon ay binuksan ko na nga itong switch ng mga ilaw dito sa wall. Dahil yan ang target ko sa tracing for today's video. Gamit nga itong voltage detector ko ay malaman ko agad kung may power ang hot wire ng switch na ito. Ang kaso walang power na ma-detect ang voltage detector ko. Kaya naman palagay ko mapapalaban na naman ako sa pag-trace sa mga ilaw na ito. Lalo na at hindi ako ang nag-wiring nito. Walang power. Tracing tayo ngayon guys. At ngayon ay gagamitin ko naman itong line tester ko para malaman ko kung ilang ilaw ang kasama sa switch na binuksan ko. Malawak kasi itong ibabaw ng rooftop at kada partition ay may switch ng ilaw na nakalagay dito. At sa palagay ko ay magkakabukod ng wiring ang ginawa dito. Kaya napakahalaga na may gamit ako na tools gaya ng line tester na ito. Dahil malalaman ko agad kung hanggang saan ang kasama ng mga ilaw na ito. Kaya lang habang gamit ko ang line tester ko ay may kakaiba dito dahil hindi gumagana ang tone nito. Dito nga ay nagtataka na ako dahil maayos pa naman ito noong nag-troubleshoot ako sa nakaraang video ko. Naubusan tayo ng battery ng ating line tracer. So cancel muna natin ngayon yung ating pagte-trace dito sa mga ilaw. So ibalik ko na lang muna ito. So ngayon guys, check muna natin yung ating line tester. Kasi kanina ay na-upload yung ating pag-trace dun sa ilaw sa rooftop. Dahil ayaw gumana ng aking line tester. Ito nga palang brand nito ay Greenlee. Ayan, magandang klase na po itong ating ginagamit na line tester. Napaka-importante nito lalo kung ang trabaho mo ay isang electrician o kaya ay yung sa mga low current, mga telephone, data. Magandang pang trace ito sa mga wire, sa dami ng wire na dumadaan sa ating ceiling, sa ating mga PVC pipe, sa ating mga cable tray. Napaka-importante nitong gamit na to.
So, ngayon, ay gumana dun sa rooftop. Pero ito ay nagamit ko pa naman noong huling pagtitrace ko dun sa kwarto ng anak ng amo namin. So, try natin na i-repair o kung ano yung dahilan ng ano, kasi wala na siyang ano, kahit i-ano mo siya, short, yan, short natin. Makikita nyo dyan, short at saka yung tone. So, try muna natin i-short. Yan. Ito kasi yung ginagawa ko pagka masigurado ko yung wire na tinitrace ko ay tama. Ito. So, hindi siya tumutunog. Kailangan tumutunog to eh. So, try naman natin sa tone. Dito. Meron siyang selector dito sa ibabaw. Ayan o. Doon lang ito sa mga hindi pa nakakaalam mga idol. Alright. So, select natin sa tone. Kailangan pag pinindot ko itong kanyang tone probe, yan, magkakaroon siya dapat ng sounds. Ayan, maririnig nyo guys. Mahina. Hindi ganito yung tunog ng aking tone probe pagka nasa condition siya. So palagay ko battery lang ito kasi okay pa naman siya. Meron kasi itong battery dito sa loob. Ayan, 9 volts. So baka mahina na yung kanyang battery. So kalagin muna natin. Hindi natin na ituloy yung pagtitrace din sa rooftop dahil mas maganda may gamit ako nito para mas mabilis yung aking pagtitrace ng linya ng ilaw doon kasi ayaw umilaw o walang power yung mga naka-wall bracket doon na ano, fluorescent. Medyo mahirap-hirap siyang tanggalin. Ang battery nga pa nito ay 9 volts mga idol. Yan. Ang presyo nito dati ay nasa 380 reals. So, kayo na lang mag-convert times yun na lang sa 15 pesos. 1 real to 15, minsan 14, ganyan. So, check muna natin kung tama yung hinala ko. Gamit tayo ng meter. Ayan, meron siyang para sa battery. Ito. AC-DC na tong aking meter. So, select lang natin dun sa battery. Ayan. Dito. Yan. Tapos, hanapin lang natin yung positive negative dito. Baliktad. So, yan. Makikita nyo guys. 3.4. 3.3. Ayan. Ibig sabihin, mahina na yung battery. So, kailangan nating palitan. So, dispose na natin tong ating lumang battery. So, ipapalit natin tong Panasonic. Baka naman. Ayan. So, check muna natin. 9 volts din to. Kailangan pumalo siya ng 9 volts. So, ayan guys, bago siya pero ang lumas lang sa kanya ay 7.5. Pero goods pa rin yan. Kaya lang, bawas na siya. Bawas na siya ng 2 volts. O 3 volts, mahigit pala. Ayan o, 7.5 na lang. So, okay pa naman yan. Wag lang bumaba sa katulad kanina 3.5. So kabit lang natin. Madali lang may kabit yung battery niya. Ayan o. So plug in na lang siya. Plug and play. Ayan. Tapos yan. So bago natin ilagay yung kanyang cover o ibalik, try muna natin.
Ngayon makita nyo, umilaw na siya, oh. So, try muna natin sa tone. Yan, naka-tone siya. Kaya nga, malinaw na yung kanyang sounds dito sa aking tone probe. Yan. Yan. Pag nagtitrace tayo ng ano, gamit itong ating line tester, pagka nag dark red yung ano, sure ball yun na yun na yung hinahanap natin, tapos malinaw yung kanyang sounds. Parang ganito. Yan, makikita nyo. Pag mali yung wire na na-trace natin, ganito. Yan. Malabo yung sounds niya, tapos yung kanyang ilaw dito, yung kanyang indicator light dito sa ating test probe, malabo din. Conforme dun sa linya na trace natin. So yan. Konting tutorial lang about dito sa ating line tester. Sa hindi pa po nakakaalam, sa mga bagong electrician, yan. So select natin sa short. Yan, naka-short na siya, kailangan tutunog ulit yung ating ito. Yan. Ito ang ating communication. So try natin guys, short natin. Okay. Tapos umiilaw din siya ng green. Yan. Ito naman ginagamit ko sa pag-short, syempre, ng wire. Pero dapat naka-off yung power ng ating itinitrace na wire o mga cable. Syempre, masisira yung ating gadget katulad nito. So kailangan naka-off yung power ng ating tinitrace na cable o walang power. Ito naman ginagamit ko pagka kailangan ma-sure ko kung yun talaga yung wire na hinahanap ko. 'Di ba? Line 1, halimbawa line 2 ground, line 1 line 2, o kaya line 2 neutral. Kailangan magkasama yung dalawang 'yon sa isang pipe, 'di ba? O sa ating cable tray, kailangan mahanap natin yung tamang wire na hinahanap natin. Halimbawa, ito ay linya ng ilaw. So kailangan lang nating balataan yung dulo, tapos ipagdikit natin ganyan. Pero dapat dun sa dulo ng hinahanap natin na cable, kailangan naka short din siya, tapos short din natin dito. Ayan. Pwede namang itong ikabit nyo. Halimbawa, ito yung dalawang wire na hinahanap natin. Ayan, ito. So yan, ito yung wire na kailangan natin hanapin sa dulo. Pagdikit natin ganyan, tapos ito naman, ikabit natin sa kabilang dulo. Tapos pagdikitin lang natin. Ayan. Sure ball yun na yun yung wire na hinahanap natin. Sana malinaw mga idol. So may balikan natin to. Dahil okay na naman yung ating battery. So sa hindi pa na marunong magkabit o hindi pa nakakalam kung paano magpalit ng battery ng ating line tester, ganito lang po. Sana nakatulong ng ating konting pagbibigay o pag-share ng ating kaalaman. So ito namang ating tone probe, may battery din to. So same sila ng battery. 9 volts din siya. Ayan o. Tanggalin nyo lang yung kanyang dalawang screw dito. Tapos makikita nyo na dun sa loob. So yun lang guys, sana nakatulong. At okay na ulit yung aking line tester. Alright. Try rin natin. So yun lang guys. See you to my next vlog. Peace out.